Alden sa Australia, ang blue na bouquet of flowers ni Alden. Tapos yung flowers, kasi ang dami nagpo-post na may flowers ni Ma'am Catherine. Kayo nga ba galing? Kay Tisoy nga ba? No? Ito yung tanong dito ng admins mga kasembreros, no? Tapos, yan at marami pang items sa vlog na ito mga kasembreros. Unahin ko to, may picture na pinost kagabi dito, nakasama si Kath, tapos si Sue Ramirez. Kahapon ito pinost, no? Si Sue Ramirez, Dominic Roque, mga kasembreros, no? Popular Entertainment ang nag-post. Sobrang close pala ni Catherine kay Dominic Roque. So, tapos kasama si Sue Ramirez, mga kasembreros, no? Si matagal na to na, no, friends ko pa, tropa. Hanggang dikit niya ito si Ma'am Catherine kay Dominic Roque, mga kasembreros, no? Si Sue Ramirez ang nababalitang girlfriend ngayon, no, ni Dominic Roque, mga kasembreros. So, but if I'm not mistaken, ito po ay time ng 15th anniversary ng IV Clinic, no, ni Doc IV, mga kasembreros, na kung saan ay nag-gather sila at sama-sama yung mga babies ni Doc IV, mga kasembreros. Kasama dito sina Maha, a birthday ni Doc IV, and at the same time either of the two, no, yung 15th anniversary at saka birthday ni Doc IV. So yun siya na yung event na ito, mga kasembreros. So, but correct me, no, kung ako ay nagkakamali sa aking iniisip. Pero as far as I can remember, and as far as my mind serves me well, as far as my memory serves me well pa, ay yun, no, ito pa ay IV event, mga kasembreros. So, tapos ito, next item tayo. Sabi ang kulit dito ni Mercy, no, mga kasembreros, Den! Tapos napansin na naman siya dito ni ni Alden. Oy Mercy, sabi nga Alden, sabi niya, oy Mercy. Tapos inabot talaga ni Alden yung kamay ni Mercy para matap niya, mga kasembreros, no. Merciful 26 yung dito yung pangalan ni Mercy sa TikTok, mga kasembreros. So, kagabi to na post, mga kasembreros, but if I'm not mistaken, ito pa yung time ng play ko to mamaya, mga kasos, para marinig nyo. Ito pa yung time ng ARXV concert ni Alden. Pero na-post kagabi yun. So, wala namang event si tapos grabing tilian. Oy Mercy, sabi nga rin. Then parang nakakatuwa, kasi tawag sa akin minsan or tawag sa akin ng mga katrabaho ko or ng ibang kakilala ko, kasi Dennis, di ba? Den. Sa opisina naman ay Den, no? Mga kasembreros dati. So, yun po. Nakakatuwa lang, no, si Mercy at saka si solid talaga ang laban. Solid talaga ang pagkakaibigan ng dalawang ito, mga kasembreros. Tapos ito, 7 hours ago, ang Abante News Online, kilig-kiligan ng fans. So, na-feature din nila, no, sina Bini Sheena at saka si Alden Richards, mga kasembreros. Kilig-kiligan ng fans ni Bini Sheena, katakutan, at mga fanay ni Alden Richards dahil sa viral wacky picture ng dalawa. Basahin ang show. So, yun, ito nga yung nagpa-wacky-wacky ang dalawa, mga kasembreros, no? At ginawa yung dila trend ni Alden, mga kasembreros. Tapos ito, yung naka-blue si Alden, tapos nag-heart sign siya, mga kasembreros. 11 hours ago, posted ni Chard Fulkerson, no? Happy Valentine's Day. Parang greeting kunyari ni Alden, no? Naka-blue si Soiti na favorite color niya, at saka may dimple, no? Nagpa-dimple si Soiti, mga kasembreros. So, pero alam ko throwback picture niya ito tapos nilagyan lang ng caption na kunwari ay bumabati ng Happy Valentine's Day, mga customers. And then, speaking of Valentine's, hindi pa rin naubos, no? 11 hours ago, posted ng Showbiz Entertainment, Happy Valentine's Day, everyone. Tapos yung bouquet of flowers kunwari ni Alden, no, na may Ribisco crackers, no. So, part ko ito ng kanyang post kahapon. Tapos
So, natapos na rin natin ito, no? Na naisama sa previous vlog kahapon, mga kasembreros. So, si Soiti ay meron siyang meron siyang mga bouquet of flowers na talagang mabusog ka talaga, no? Kasi nga may ribisco may ribisco crackers, mga kasembreros. Tapos i-correct yung sarili ko kasi may finlash ako kanina sa isang vlog natin na may flowers si Ma'am Catherine, tapos nasabi ko na yun yung first time na nagpa-picture or first time ni Alden na nagpa-picture sila ni Catherine, no? Pero hindi pala, no? Ito pala yun, mga kasembreros, na posted ito ni Elisha Pauline 10 hours ago. Ito yung first time na ni Alden na picture sila ni Catherine. Pero hindi ko alam kasi hindi ko alam kung saan to banda, mga kasembreros, no? Kasi first time ko rin makuha or first time ko ma-post or makita tong picture na to. Tapos dito ko lang nalaman yung story na ito pala yung first time na niya, na parang nagpa-picture si Alden kay Ma'am Catherine, tapos medyo nahihiya pa siya, no? Ang nasabi ko kasi kanina ay yung may bulaklak siya, tapos para naka-sleeveless si attorney. So hindi pala yun, no? Sorry po, mga kasembreros. Tapos next item natin, yung pinost ni Alden na say less, no, doon sa pag-attend niya ng The Loved One nga, mga kasembreros, no, ay pinost din ng isang Facebook admin na si Cherwin, no. Sabi dito ay 6 hours ago, Alden Richards, say less. Yeah, gets na namin yan. Happy Valentine's Day, Tisoy. Kath then Alden Richards follower highlight. So yung nasa car nga siya, no, nasa sasakyan. Tapos naka-glasses si CEO, mga kasembreros. Tapos isa sa mga major items na tayo, ha. Wait. Sige. So isa sa mga major items natin, mga kasembreros, yung bulaklak, no, na pinopost ng mga admins. Tapos sabi dito ni Girl Lizel, sabi niya, wow, daming flowers naman niya, Kath. Alin dyan ang kay Tisoy? So tapos naka-glasses dito si attorney, no. Tapos may tulips, may roses, tapos may baby spray, parang walang dahlia, no. Pero ang gaganda ng mga flowers, so, mga kasembreros. Meron ding red roses, merong tapos parang nasa isang siya, hindi ko lang alam, hindi nito kwarto, parang nasa condominium, mga kasembreros, or nasa isang hotel. But correct me if I'm wrong, repost lang din ito or a throwback photo, mga kasembreros. Kasi tahimik, no, ang Instagram post ni Ma'am Catherine, mga kasembreros, Instagram account. So ngayon po ako ay voice over ng 11:17 AM or past 11, mga kasembreros. So tahimik at wala pang post si attorney sa kanyang Instagram account, mga kasembreros. So yung kay Alden naman, yung pinost niya yung about nga sa teaser mamaya ng Stars on the Floor, mga kasembreros, at yung pa-birthday pa niya na kay Mama Ten. Pero yun, so far ay sobrang tahimik pa. Alam natin later pa magpo-post si Ma'am Catherine, mga kasembreros, ng kanyang ganap ng Feb 14 or Valentine's Day, mga kasembreros. So yun, iniisip ko talaga nagtrabaho si Ma'am Catherine kagaya ni Alden, and then or family. So yun, dalawa lang yun, mga kasembreros. It's either work or family ang kanyang ginawa ng Valentine's Day, mga kasembreros. So kasi di ba parang tingnan na naman natin, nag-aaba ako ng kung ano yung mga edit at saka pasabog ng mga boto kay Mayor Mark Alcala, mga kasembreros. So pero ito po lilinawin ko lang, ito po ay lumang picture, no, na post na may flowers si attorney, mga kasembreros. Tapos ito, ang cute nito na hindi ko gaano mukhaan niya si Ma'am Catherine dito, eh. So parang parang ang weird ng outfit or ayos ni Ma'am Catherine dito, mga kasembreros, sa picture na pinost kagabi ng isang admin. Para siyang
yung buhok niya ay parang nakaipit o nakatali. Tapos, basta hindi ko siya una namukaan kasi parang naka-side view lang siya. Tapos, the hottest queen, no? Actually, 2 days ago pa pala ito pinost ng Catherine Blue Hearts, mga kasembreros. So, para siyang morena, tapos naka-side view. Hindi ko siya agad namukaan na, ano pala ito si Ma'am Catherine? Parang morena talaga siya dati, no? Mga kasembreros hanggang ngayon naman. So, pero dito parang na-emphasize yung kanyang nakatagilid kasi siya, tapos parang medyo kulot-kulot yung buhok niya. The hottest queen, no? Mga kasembreros. Pero yun po, no? Parang somehow throwback itong na picture. Tapos, ito na, isa sa mga major items natin. Yung, natatawa ako dito. Yung blue na flower bouquet, mga kasembreros, no? Tapos ay sabi dito, ito po ay post actually ng White Flower Philippines. Hindi ko lang nakita agad 2 days ago pa nila pinost. White Flower Philippines, aminin na natin na mas nakinikilig tayo sa gantong flower bouquet. Bulaklak na lalanta, white flower, may relief na trusted forever. So tapos ang kulit kasi blue yung kanyang wrapper o yung kanyang yung wrap niya, mga sauce. May mga white flower na pambanyos nga, no? Or pang relief stress, mga kasembreros. Tapos white roses, tapos may baby spray na mga bulaklak at saka yung violet something. So yun, ang kulit lang, no? Kasi bago pala yung Valentine's Day, parang Feb 12 or 13 nila pinost, mga kasembreros. So 2 days ago. So ang kulit lang kasi ginawa nilang bulaklak ang tao dito, ang white flower na pangbanyos, mga kasembreros, or sinisinghot natin kapag masama ang ating pakiramdam. Tapos yung white flower din niya, no? Nag-post din kagabi, 14 hours ago naman ito, because even the tita in you deserves to feel calm, confident, at unstoppable this Valentine's. So yun nga, no, parang nagkaroon sila ng promo ng dito sa White Flower Philippines, mga kasembreros. So ang ganda ang kulit kasi yung may flowers, may mga roses. Tapos yung dala ng bag ay red, tapos yung mga laman ay merong white flower, may glasses, may shades, may lipstick, and so on. So hindi nakakalimutan talaga ang white flower na pangbanyos, mga kasembreros. So yun po, no? Actually hindi lang naman pang matanda, no? Ang mga gantong uri ng ngayon, kasi kahit mga bata ay kailangan to. Tapos ito, ang cute. Si Ma'am Julia Montes at saka si Ma'am Catherine, na feature sila dito sa Filipino telenovelas, Julia and Kat. Sabi niya, today I have decided to flood the page with red since it's Valentine's. So tapos nakapula dito si Ma'am Catherine at saka si Ma'am Julia Montes. Ito yata yung time nila na maraklara, no? Mga kasembreros and mga Catherine addicts. Tapos major item na tayo. Nagulat ako dito kasi pinost to ng kagabi, The Filipino Channel, sa kanilang TikTok account, na si Alden ay yung combo on the run ng Eraserheads, mga kasembreros, na yun nga, no, parang papalabas or pupunta sila sa Australia, something like that. Eraserheads combo on the run. Tapos nasabi dito ni Alden, parang sasabi niya na yung mga kanta daw, ang bawat kanta ng Eraserheads ay parang nagiging part ng journey ng buhay ng tao kagaya niya. Tapos in Australia, beginning Feb 26. No, hindi ko lang alam kung kasi Event Cinemas, Brisbane, Mount Gravatt, Mackay-North, Sydney, Parramatta, Hearts. So hindi ko lang alam kung anong gagawin dito, mga customers, pero pupunta si Alden sa Australia, no, something like that. No, Melbourne, Australia. Alam ko dito si si Aris De Santos, na kaibigan ni Ma'am Catherine, mga kasembreros. Pero yon, West City, Wellington, Auckland, Albany. May Auckland din pala sa sa Australia. Akala ko sa New Zealand lang. Tauranga, Central, Manukau City. So ito yung mga lugar. Hindi ko alam kung okay, sa New Zealand din pala. New Zealand at saka Australia.
Wait. So, visit TFC or thefilipinochannel.com. So, Australia sa Feb 26. Oo, tama nga. Australia Australia at saka na pala New Zealand mga kasambreros. So, parehong bansa. So, New Zealand, kung kaya sabi ko Auckland, di ba sa sa New Zealand. So, hindi ko nabasa sa taas. So, yun siya, no? New Zealand, beginning to. So, yung Auckland, Albany, Queen Street. So, yun. Pero hindi ko lang alam, ha? Mag-ano ako dito, mag-update pa. Pero somehow throwback kasi yung itsura ni Alden dito. Siya, medyo bata-bata pa. Basta iba yung aura niya, no? Parang hindi siya recent na itsura ni Alden. Ni Alden, mga kasembreros. So, inisip ko rin na, throwback ito. Pero Feb 26, 2026 kasi nakalagay dito. So, hindi ko lang alam kung si Alden bang pupunta ng Australia at New Zealand or yung Eraserheads sa mga kasembreros na ipapalabas sa hindi ko lang, parang Village Cinemas, wait. Combo on the Run. So, baka magkakaroon sila ng baka pelikula itong try ko ang i-search. Okay. Philippine documentary film. So, pelikula pala siya mga kasembreros. So, parang na-feature lang nila yung si Alden Richards kasi paborito rin niya rin Eraserheads. Parang something like that, no? Combo on the Run. So, kasi di ba nagkaroon ng concert yung Eraserheads nung 2022. Tapos gumawa sila ng pelikula na parang Philippine documentary siya about Eraserheads, no? About rock band Eraserheads. So, yun pala siya, no, mga kasembreros. So, pelikula pala siya na ipapalabas sa Australia at saka sa New Zealand. So, pero yun, no, abangan natin, Feb 26 daw sabi abangan natin yung mga further updates mga kasembreros. So, alam niyo naman i-update ko kayo, no? Tapos, hindi ko nabigyan ng emphasis yung tawag dito yung kinanta ni Alden doon sa kanina sa first vlog natin. Hindi ko nabigyan ng emphasis yung kinanta ni Alden doon sa may BDO Center for Excellence sa mga kasembreros. So yung kinanta niya pala doon ay Uptown Girl at saka yung Am I Supposed to Leave You Now? So which is definitely kinanta niya rin doon sa St. John Colleges mga kasembreros. So, parehong kanta lang yung kinanta ni Alden, no? Para memoryado na niya. Memoryado na niya mga kasembreros sa St. John Colleges. Kasi di ba Feb 12 yung kanyang St. John, tapos Feb 14 yung BDO Center for Excellence Awards 2026. So, yun siya mga kasembreros. Hindi ko nabigyan ng emphasis. So, yun nga, no? All-in-one talaga si Alden. Host na entertainer pa mga kasembreros. So hindi lugi, no? Bawing-bawi at paldong-paldo ang BDO sa kanya mga BDO sa kanya mga kasembreros. And yung kanya mga brands, no? Kasi kapag may mga events talaga ay talagang ini-entertain talaga ni Alden. Kumaga pa kailangang masiyahan sila. So yun yung kanyang parang mindset mga kasembreros. So hindi lang siya andon para mag-host or magtanggap ng award for example. So pag may chance at gusto niya ay talagang nag-entertain, kumakanta, nagjo-joke at saka sumasaya. Parang bihira yung pagsayaw mga kasembreros. Tapos ito, na throwback lang ng Kathleen page, no, ni Joanna Daily Vlog 9 hours ago. Kilig yan, Kath, no? So tapos yung bouquet of flowers nga ni Alden nung birthday ni Ma'am Catherine, no, na bumisita si Alden sa bahay ni Abatisoy, sa'yo pala galing yung pa-bouquet of roses So pero ay throwback, no, mga kasmas 2024 na birthday ni Phenomenal Box Office Cinema Queen mga kasembreros and mga Cathinatics. So yun po. Tapos last item, pangalawang item natin or pangalawa sa pinakahuling item, si Alden dito parang siyang pinost ito ni Gazelle kagabi sa TikTok mga kasembreros, no? Tapos parang spotted siya dito, no? Pero palagay ko ito yung time na kasi light green
or parang parang light green yung kanyang t-shirt sa loob, mga kasembreros. So as far as I can remember, ito po ay time ng The Hungry Pita, no, mga kasembreros. So may mga event at saka ganap kasi sila dati, no, ng The Hungry Pita, mga kasembreros, na kung saan ay brand ambassador siya, tapos isa rin siyang franchisee, mga kasembreros, or isa sa mga franchisees ng The Hungry Pita, no, na sobrang sobrang dumadami ang branches, no, dito sa Pilipinas, mga kasembreros, ng The Hungry Pita. So grabe talagang pinagpapala ang isang Alden Richards sa business, sa buhay, no, love life na lang, which is masaya naman si Alden. Yan yung importante, no, yung ka-date niya ay ang kanyang trabaho. Ka-date niya sa Valentine's. So mamaya, no, 11:30 AM na, ay abangan natin yung kanyang guesting sa All Out Sundays, mga kasembreros. So next vlog ko na yun isasama, mga kasembreros. So abang-abang lang kayo. And of course, no, after ng All Out Sundays ay yung Stars on the Floor na pilot episode nila, very first episode nila para sa season 2, mga kasembreros, ng Stars on the Floor. So abangan natin yan, mga kasembreros. So yun, mga kasembreros. Tapos last item natin, ito na nga, no, parang pinost din ng isang admin yung dito ang Kathleen, mga kasembreros, about sa pagpo-post nila ng sabay. This was posted 17 hours ago by Stars News. Sabay na nag-post. Sabay na pag-post, magkahawig na background, mga lyrics na tila may kausap, nagliyab ang social media. Grabe sa nagliyab. Matapos mapansin ang timing ni Catherine Bernardo at Alden Richards. Coincidence lang ba ito? O ito na matagal na hinihintay na kumpirmasyon? Habang tahimik ng dalawa, mas lalong malakas ang usap-usapan. Ano nga bang ibig sabihin? So ito yung time na parang sabay na nag-post na no need to hide, mga kasembreros. Although dito literal naman talaga nag-usap at dalawang to in private, pero hayaan na natin, no, kung saan sila masaya sa kanilang individual ganap, mga kasembreros. Alright, so yan lang actually sa ating Kathleen items, no. Ang Don Bell, si Sir Donnie ay nasa Amerika pa, no, na umattend ng NBA All-Stars, mga kasembreros. So hindi ko lang din sure kung kailan siya babalik, no. Hindi pa siya nagte-text sa akin. Joke lang po, pinapatawa ko lamang po kayo, mga kasembreros. So yun po, no. Baka si Ma'am Bell mamaya ay attend din siya or baka guest din sila sa All Out Sundays. Pero in the meantime, yun lamang po sa ating Kathleen at saka konting Don Bell items, mga kasembreros. So sana po ay pakinggan po natin ang mga videos na ito na aking ipi-play. Tapos ipi-play ko tong sinabi ni Alden about Eraserheads, mga kasembreros, and then ang salita ng Panginoon afterwards. Isang pinagpalang Sunday po sa bawat isa. Each of the songs really represents a journey in someone's life like mine. Sobrang kulit at full of wisdom ang ating Word of God, mga kasembreros. Ang title kasi natin ay Sa Parehong Bunganga. Bakit kaya, no? James chapter 3 verse 10, out of the same mouth proceed blessing and cursing. Ganito pala siya, no? My brethren, these things ought not to be so. So ito po ay paalala, no, ni Apostle James, mga kasembreros, na kasi parehong bunganga, no? Para siyang sa isang ilog, hindi po pwedeng maalat at saka hindi pwedeng maalat at saka matabang yung tubig na dumadaloy doon sa isang ilog. So hindi po pwede. So it's either matabang lang siya or maalat, mga kasembreros. Well, definitely kapag maalat siya ay dagat na po siya, no, mga kasembreros. So pero alam ko ang Dead Sea hindi siya dagat pero maalat siya, mga kasembreros. So yun po, no, naisingit ko lang. So this verse from James 3 verse 10 teaches us an important lesson about the power of our words. So ang words natin ay may kapangyarihan po yan. May capability na po pwedeng mag-build up or mag-destroy ng character or ng mood ng isang tao.
kunwari, di ba, yung, yung isang tao, pag sinabihan mo ng good words sa pagkakita ninyo, so, matutuwa siya. Pero kapag bad words naman, ang iyong sasabihin sa kanya ay of course, no, maiinis siya or magagalit siya, mga kasembreros. So, parang ganun din ang, lalong-lalo po yung mga bata, ha? Kapag tayo po ay nagdisiplina sa bata, make sure na we use proper words, no? Kailangan naiintindihan nila, hindi sila dapat ng disiplina ng may harshness. Parang brutal ba, no? Na parang, yung iba kasi gumagamit talaga ng cursing words, no? Yung minumura yung bata para matuto and so on, pero hindi ganoon dapat, no? Hindi ganoon dapat, mga kasembreros, ang ginagawa natin na kumbaga para matuto ang bata ay minumura natin. So ibig sabihin, ano yan, hindi tama yung pagdidisiplina. Okay, kasi ang tamang pagdidisiplina ay kunwari ganito, ha. O anak, 3 beses papaluin na kita. Pag sumobra ka pa ng 3 beses or 10 beses, ay papaluin na kita, parang ganon. So tapos, pag nasumobra na nga, tapos napalo, sasabihin mo sa bata, kailangan kitang paluin, ha, kasi ganito, ganyan. So parang, you have to understand, although masasaktan sila, pero naunawaan nila kung bakit sila pinapalo, kung bakit sila pinapagalitan, kung bakit sila nire-remind, mga kasos. Depende yun sa edad, ha. Kunwari 2 years old, 4 years old ang bata, no? 5 years old, 6, 7. So pwede ka pang pwede pa silang paluin kung kinakailangan, okay? Hindi all the time ay paluin ng bata, mga kasembreros. So kasi nga doon nagkakamali ng pangunawa or understanding ang mga magulang na hindi pwedeng paluin kasi may DSWD or parang may Bantay Bata 163 or parang may human rights and so on, no? Hindi lang nila naunawaan, okay? Kasi ang issue sa loob ng bahay, kapag hindi na turuan ng bata nung maliit pa, pag lumaki yan ay magiging sakit ng ulo ng society. So nung nagkasala at nakagawa ng kasamaan doon sa society, sa labas ng tahanan, so makikialam na talaga ang mga pulis or ang barangay, for example, no? So ganoon siya, mga kasos, kasi nga hindi siya naturuan ng tama or nadisiplina ng tama nung maliit pa. Kung hindi kaya ng disiplina ng magulang, so yung ibang tao nakikialam. So parang ganoon, mga kasembreros. So yun, no, talagang ang ating bunganga po, sabi dito, kapag tayo po ay anak ni Lord, dapat ang lumalabas ng sa bibig natin ay good words, no? Encouraging words, positive words, mga kasos. May mga harsh words sometimes kung kinakailangan. Yun yung tinatawag na disciplinary words, mga kasembreros, no? Rebuking words, chastising words, mga kasembreros, na sometimes ay ginagamit natin sa ating mga anak, sa ating mga kapatid na nakakabata, for example, sa kaibigan, na sometimes kung parang kailangan sa pukpukin ng paalala, no, pukpukin ng reminder, mga kasembreros, para matuto. Kunwari yung kaibigan mo, ilang beses na niloko pero nagpapaloko pa rin, so minsan kailangan mong maging harsh in a positive way para maunawaan nila na concern ka sa kanila. So ganoon, mga kas. And yun din, no, it's really important also na ipinapaunawa natin sa mga anak natin, bakit kita pinalo, bakit kita kailangang paluin kahit ayaw ko, no? Masakit sa akin pero kailangan kitang paluin. So parang ganoon, mga kasembreros. Yun kasing ginagawa namin na training sa mga pamangkin ko na, no, na okay, 10 beses na kailangan kitang paluin. Anong gusto mong hanger? Kulay blue or kulay red? Tapos takot niyan siya. So pagkatapos niyan, magsusorry yan siya, no, kasi alam niya, naintindihan niya na may mali siya. So ganoon, mga kasembreros, dapat. So doon kasi nagsisimula talaga, no, sa maliit pang bata ay dinidisiplina, mga kasembreros. Kasi kapag matanda na yan, kapag harsh words na yung, kapag parang disciplinarian words na yung gamitin mo, ay baka isipin nila ay kontrabido kayo. James, who wrote this letter in the New Testament, emphasizes that our mouths, no, yung mga bunganga natin, can produce both blessings and curses. To bless is to speak kindly or positively, to encourage, uplift, or show gratitude. In contrast, cursing often refers to speaking harmfully, belittling others, or expressing anger. This duality raises vital points about our communication. So yun siya, no? Talagang napaka-vital ito, especially when we are communicating other people, no? Kapag tayo po ay
nakikipag-usap, no, or especially kapag mga public figures tayo. So yun, no, yung mga yung cursing, yung pagmumura ay po pwedeng yung tawag dito, yung namamaliit ka, no, ng ibang tao. Tapos ay kapag galit ka, talagang nagmumura ka, no, you are cursing mga kasos, yung mga bad words, no, yung mga below the belt na words mga kasembreros. So yun po yung kasama doon. So sa blessing naman, no, ay ito yung positive words, no, encouraging words, uplifting words, kind words mga kasembreros, or nagpapasalamat ka. So yun yung mga nasa blessing na group mga kasembreros, or blessing words natin. So often we find ourselves in situations where our words can either build someone up or tear them down. James is reminding us that this behavior is inconsistent and should not be the norm among believers. So bilang mga manampalataya ni Kristo, hindi dapat ganito ang ating ginagawa, no? Na tayo po ay inconsistent, no? May mga times na nagmumura tayo, at saka yung lumalabas sa bibig natin ay bad words. Tapos yung mga times naman na kasi ano yun parang yung parehong bibig na ginagamit natin para dakilain, pasalamatan ng Diyos. So parehong bibig din ang ginagamit natin para magmura, no, para magsabi ng mga bad words or words. So di ba parang ano siya, parang dito, parang hindi siya consistent at hindi siya appropriate mga kasembreros. As Christians, we are called to reflect Christ's love through our actions and words. No, hindi lamang siya sa salita, hindi lamang siya sa gawa, kundi sa salita mga kasembreros. Yan sasabi natin na makikilala mo ang isang Kristiyano or ang isang tao kung may Kristo ba ito sa life niya or wala. No, may personal relationship ba ito kay Lord Jesus Christ or wala. So parang the way they speak, the way they act, the way they behave mga kasembreros, yung attitude nila, no, sa kanilang salita at gawa ay madidistinguish mo talaga sila kung believer ba sila or hindi mga kasembreros. Therefore, using our mouths to bless others while also pointing out that we can be guilty of cursing makes us think about how we can improve our speech, no mga kasembreros. So talagang it's really important na consistent tayo mga kasembreros. So dito ay hina-highlight, no, ni Apostle James mga kasembreros that the same tongue can be used to both glorify God and bring harm to others made in his image. So this is a stark reminder of our inconsistencies in a call to take responsibility for our words. Now, each time we speak, we should reflect on whether our words are honoring God and uplifting those around us. So, yun nga, sabi natin kanina, yung ating dila, yung ating bunganga ay ginagamit natin sa pagdakila sa Panginoon. Tapos, the same tongue, the same mouth na ginagamit natin para mamaliit ng ibang tao or magmura sa ibang tao, no? So, ganun siya mga kasembreros. So, napakahalaga na we have to examine. When examining James 3 verse 10, we should focus on three key components. The first is the function of the tongue. The Bible often references the tongue as a powerful tool for expression. In this case, it serves as a dual purpose. It can bless others or curse them. This duality beckons us to be watchful over our speech. Now, next, we acknowledge the call to consistency that James communicates. He addresses his fellow brethren because he sees the importance of this message for the Christian community. Consistency in our speech is vital as we strive to be embodiments of Christ's love and character. So yun nga, no? Tayo po ay mga representatives. Tayo ay mga anak ng Diyos. Therefore, we watch our language, no? Kailangan maging maalam tayo, maging maingat tayo mga kasembreros sa mga salita na atin pong binibitawan. Kasi nga, sasabihin na iba, ay, ano ba yan? Mananampalataya ba ni Kristo? Ano yan? Believer ni Christ? Tapos bakit ganyan makapagsalita? So parang ganun ba? Parang nakakasira siya sa image ng Panginoon din because we are bringing the name of Christ, no? Sabi, anak ni Lord John, anak ni Lord Jesus Christ. Tapos, Kristiyano ba yan? Ganyan-ganyan. So, bakit yan magsalita? No, parang ang gaspang. Bakit nang away siya using bad words and so on, mga kasembreros. So, di ba, hindi lamang, parang kahihiyan ba, no, ganoon mga kasembreros sa atin at saka sa ating Panginoong Jesus, mga kasembreros, every time we speak evil words sa ibang tao, no, ganoon siya mga kasembreros. Alright, so kung kaya sa parehong bunganga natin, dapat ay
bad words, good words, encouraging words, kind words sa mga kasambreros, no, words of gratitude, and so on, uplifting words, mga kasos, or motivational words lamang dapat ang lumalabas sa atin. Especially, no, kasi ginawa ng Diyos ang ating bibig to glorify and honor Him. Share the gospel, no, by using our words, or using our mouths, mga kasambreros. So, lahat naman ng bagay, pag ginamit natin sa masama, ay nagiging masama. That is why, let's use our tongues, let's use our mouths, mga kasambreros, to do good, or good words, mga kasambreros, uplifting, kind words, and so on. Alright, sinapos ng Word of God, ha? No? Pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? And discipline, how we use words sa ating mga bunganga. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of our Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasamaras, and paalam po. I love you.